Pangulong Bongbong Marcos ay hindi nakalusot kay PRRD. Binato ng mga maanghang na salita at sumagot naman ang Pangulo. Kaya muling binueltahan ni PRRD sa isyong bangag at sa iba pang mga maanghang na pananalita na mula sa panig o kampo na Magamang Duterte na ang dahilan ay ang pambubuli ni Romualdez kay BP Sara for his self-vested interest lamang ang tumakbo sa susunod na eleksyon at ang pagpapahaba ng termino ng mga Marcoses and to remain in power. Ayon pa sa pahayag ng kasalukuyang Pangulo na ang mga Duterte raw ay puro pambabastos na lang raw sa kanila. Ang tanong, sino nga ba ang nag-umpisa? Di ba magmula sa kampo ni Tambaluslos at sa patuloy na pambubuli niya at pamamahiya kay BP Sara, habang itong si BBM ay patuloy na nanahimik sa mga pambubuli o mga masasamang ginagawa ni Romualdez at hindi man lang masaway-saway ang kanyang mga minions sa sukdulan at patuloy na panggigipit. Kaya you deserve sa mga pambabastos laban sa'yo dahil pinabayaan mo si Tambaluslos. You do nothing, you gain nothing. Kaya huwag mong baliktarin ang mga Duterte. Hindi naman patikos din, mura na yan, kapastusan ang ginagawa sa amin. Andito pa rin ako at tuloy-tuloy pa rin. Nandiyan pa rin ang biyaya ng ating minamahal na Diyos. At kahit papano, nararamdaman ko that I am still blessed, that I am still lucky. I thank the Lord, I thank all of our supporters, I thank everyone, because this is beyond what I deserve, and I am blessed. Bakit ngayon ka lang lumabas, Pangulong Bongbong Marcos Jr., na masyado nang lumala ang sitwasyon ngayon na sana nung kasagsagan na maingay si Tambaluslos ay sinaway mo na at nagsalita ka at pinigilan mo si Romualdez sa pang-aapi niya kay BP Sara at panggigipit. Hinayaan mo siyang matunaw sa kahihiyan sa ginagawa ni Romualdez na sana ay pinabayaan ka rin ni BP Sara sa pagtakbo bilang presidente at hindi na siya dumikit nagpapabula sa iyong kapatid upang kayo ay makabalik sa posisyon. Pero mas pinili pa ni BP Sara ang kanyang makataong damdamin dahil sa sobrang awa niya sa iyo, sa sobrang pagyurak ng mga dilawan, sa mga Marcos, dahil sa pagiging ganid ng ama mo. Pero instead, binitawan mo siya pagkatapos mo siyang gamitin. Kaya user ka at hindi lang user, traitor pa. And now, you're claiming na binabastos ka. Sino ba ang nagumpisa sa pambabastos? Tapos mag-parliament, tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro. Tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga-Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong Bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap na. Kalukuhan niya, putang ina. Huwag kayo. Alam mo, bakit ako magkipag-away ng presidente? Marami siyang sundalo. Kaya natin tayong pumalag. Pero, there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacanang. Gaano katagal ka man to hang on to the power, that is for God to decide. Sa isyong ICC naman, alam kong pananakot lang nila yan upang hindi sila salungatin ng dating Pangulong Duterte sa kanilang mga masasamang balak. They will use it
as a weapon para pabagsakin si Duterte sa kanilang mga masasamang balak. Dahil alam na alam nila na malakas itong si Duterte. Kaya ginamit nila ang isyong ICC upang ito ay gamitin para matakot si Duterte. At kapag ito ay takot na, dire-diretso na itong gagawa ng mga kalukuhan. Dahil alam nila na papalag si Duterte. Pero sorry na lang, dahil mas matalino pa ang dating Pangulong Duterte. Kaya recently lang ay nagbitaw ng pahayag si Duterte na hindi niya kailangan ang proteksyon ni BBM. Of course, dahil alam na alam niya ang laro ng mga Marcos. Ganon kawais si Tatay Digong. Kaya ang pahayag nila about sa ICC ay inconsistent. Kaya natunugan ni Tatay Digong. Aba, chess master yata yan. Uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang